Wait, sandali! Bago ka mag-scroll, may tanong muna ako. Alam mo ba na may senador sa Pilipinas na higit 5 taon nang naglilingkod sa gobyerno? Habang tayo, nagpapalit ng cellphone kada ilang taon, sila hindi pa rin umaalis sa serbisyong publiko. Ngayong 2026, may mga senador na nagsimula pa nung wala pang Facebook, wala pang Wi-Fi, at wala pang YouTube. Pero hanggang ngayon, sila pa rin ang gumagawa ng batas na ramdam mo araw-araw. Pero ito ang nakakagulat. May dating action star sa listahang ito. May world champion athlete. May veteranong pulis na minsan kinakatakutan ng mga kriminal. At may isang senador na tuluyang tumanggi sa pork barrel kahit bilyon na ang nakataya dito. Kaya ang tanong ngayon, sino sa kanila ang pinakamatagal na? Sino ang pinakamaraming taon sa serbisyo at sino ang pinakanakakagulat ang pinagdaanan? Totoo nga kaya na pagpatagal ka ng patagal sa gobyerno payaman ka ng payaman? Huwag kang aalis, D-Fam, dahil pagdating natin sa number 1, baka magulat ka kung gaano pala siya katagal sa gobyerno. Mr. D. At number 12, Bongo. 28 years of public service. Noong 1998 ay nagsimula si Christopher Lawrence Bongo bilang executive assistant ni dating Davao City Congressman Rodrigo Duterte. Ang karera niyang ito bilang ninja aide ang nagbukas ng daan tungo sa politika. Mula sa pagiging personal aide ni Duterte, tumulong siya sa mga proyektong panglungsod, naging special assistant to the president at naging senador noong 2019. Kilala rin siya sa pagsulong ng mga programang Malasakit Center at pagiging masipag sa relief operations. Bukod sa pagiging selfie king, palaging may rubber band si Bongo sa pulso. Ginagamit niya ito upang itali ang mga folder, ngunit aniya, handa rin siyang ipitik ang mga rubber band sa masamang tao. Hilig din niyang mag-shoot ng 3 points sa basketball at magpakwela sa mga senador at world leaders sa pamamagitan ng selfie. At number 11, Juan Miguel Migs Zubiri, 28 years of public service. Taong 1998, nang mahalal siya bilang representante ng 3 distrito ng Bukidnon at naging bahagi siya ng tinaguriang Spice Boys na kritiko ng administrasyon ni Pangulong Estrada. Naging 3 terminong kongresista, senador mula 2007 at muling naging senador noong 2016. Noong 2022 to 2024 ay nagsilbi siyang ika-30 Pangulo ng Senado, kung saan pinagtibay niya ang mga batas tungkol sa cooperatives at kalakalan. Hindi lang siya mambabatas, si Migs ay isang arnis champion. Sinimulan niya ang pagsasanay sa arnis sa edad na 16 at nakuha ang Arnis World Championship title noong 1989. Tinalo ang isang Amerikano at kalaunay naging pangulo ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation. Ang maharlikang talento na ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang disiplina sa buhay politika. At number 10, Loren Legarda, 28 years of service. Bilang veteranong journalist, pumasok siya sa politika noong 1998 at agad siyang nahalal bilang senador. Ito ang unang pagkakataon ng isang TV anchor ay naging senador. Naging 4 na beses na senador at naging Senate President pro tempore noong 2022. Siyang pangunahing lumikha ng mga batas na may kinalaman sa kalikasan at kultura, kasama ng Climate Change Act, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, at mga programang para sa maliliit na negosyo at kababaihan. Kilala siya bilang isang babaeng kultura at mahilig siya magsuot ng mga hinabi ng mga Filipino. Madalas niyang isuot ang mga tela mula sa aklan at iba pang lalawigan bilang simbolo ng pag-angat ng lokal na industriya. Masigasig din siyang nagtutulak ng mga proyekto tulad ng Hibla ng Lahing Filipino
at iba pang weaving centers upang buhayan ang sinaunang sining ng paghahabi. And at number 9, Cheese Escudero. 28 years of public service. Nagsimula ang karera ni Francis Joseph Cheese Escudero noong 1998 bilang pinakabatang representante ng unang distrito ng Sorsogon. Siya ay naging assistant majority floor leader at kalaunan ay minority floor leader sa mababang kapulungan. Naging congressman siya from 1998 to 2007, senador from 2007 to 2019, at 2022 to present. At noong 2024, siya ay naging Pangulo ng Senado. Sumikat siya sa pagiging makatarungan sa mga deliberasyon, lalo na sa mga usaping pambudget at karapatang pantao. Habang mambabata si Cheese ay naging media personality. Naging media host siya ng kung ano-anong telebisyon at mga radio programs. Sumulat din siya ng column na Say Cheese sa pahayagang Abante, kaya nga isa siyang mambabatas na sanay sa mikropono mula Senado hanggang sa radyo. At number 8, Lito Lapid. 34 years of public service. Sinimula ni Manuel Lito Lapid ang karera sa politika bilang vice-gobernador ng Pampanga. Ito'y noong 1992 to 1995 at naging gobernador siya mula 1995 hanggang 2004. Naging senador naman siya mula 2004 to 2016 at muli noong 2019 ay nanalo siya. Kilala siya sa pagsusuporta sa mga batas gaya ng Free Legal Assistance Act at mga programang pangkababaihan at kabuhayan. Bago pa man pumasok sa politika, isa na siyang sikat na action star. Ayon sa Rolling Stone Philippines, nasa industriya ng pelikula siya mula 1968 at mahigit doble sa haba ng kanyang karera sa politika. At kamakailan lang, bumida sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo bago tumutok sa 2025 kampanya. Truly, mula sa pelikula hanggang Senado, bit-bit niyang kanyang probinsyano karisma. Number 7, Alan Peter Cayetano, 34 years of service. Siya ang nangunang konsehal sa Taguig sa murang edad na 22 years old mula 1992 hanggang 1995. Habang nag-aaral pa ng batas, 3 taon ang lumipas. Bigla naman siyang naging vice-alkalde noong 1995 to 1998. Naging kinatawan ng 1998 to 2007. Naging senador ng 2007 to 2017, 2019 to present, at nagsilbing kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas noong 2017 to 2018. Sa bawat posisyon, kilala siya sa matatalim na interpellation at pagtutuligsa sa katiwalian. Maagang nahasa sa pamumuno. 14 years old pa lamang si Cayetano nang makasama siya sa mga kampanya ng ama at masilayan ang trabaho ng isang assemblyman. At number 6, Jinggoy Estrada. 38 years of public service. Siya'y nahalal bilang vice-alkalde ng San Juan sa edad na 25 years old at kalaunan ay naging pinakabatang alkalde sa bansa noong 1992. Nagsilbi siyang alkalde ng San Juan ng 3 termino, 1992 to 2001. Naging presidente ng League of Municipalities of the Philippines at senador mula noong 2004 to 2016 at 2025 to present. Kinikilala siya sa mga batas hinggil sa manggagawa at overseas Filipino workers. Bago pa man pumasok sa politika, aktor na si Jinggoy, pero hindi mawawala ang mga kaso sa kanya dahil nadadawit na naman siya ngayon sa mga ghost projects sa flood control. Number 5, Kiko Pangilinan, 38 years of public service. Siya ang pinakabatang nahalal na konsehal ng Quezon City at nagsilbi hanggang 1992. Bago nito, naglingkod siya bilang chairperson ng University of the Philippines Student Council at Student Regent. Mula sa pagiging konsehal, siya'y naging senador 2001 to 2013 at 2016 to present at naging majority floor leader. Tinulak niyang batas para sa mga magsasaka, mga kabataan at judicial reforms.
Naging Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization noong 2014. Maliban sa politika, magaling na magsaka si Kiko. Noong 2012, bumili siya ng 1.7 hectare farm sa Alfonso, Cavite na tinawag na Sweet Spring Country Farm. And at number 4, Tito Soto, 38 years of public service. Nag-umpisa siya bilang vice-alkalde ng Quezon City noong 1988. Ito ang simula ng kanyang mahigit 3 dekadang serbisyong publiko. Naging senador sa loob ng 4 na termino, 1992 to 2004, 2010 to 2025, at ika-29th na Pangulo ng Senado. Tanyag siya sa pagsusulong ng batas kontra illegal na droga at pag-amyenda sa mga batas pang media at pampamilya. At gaya nga ng sinabi ko sa ibang episodes, siya ay dating musikero, aktor, at magaling na bowling player. And at number 3, Ronald Bato de la Rosa, 40 years of public service. Matapos magtapos sa Philippine Military Academy, naglingkod siya bilang Commanding Officer ng 11th Regional Special Action Force mula 1986 hanggang 1988. Sinundan ng iba't ibang posisyon sa pulisya. Nakilala siya bilang hepe ng Philippine National Police noong 2016 to 2018. Tagapagpatupad ng kampanya laban sa illegal na droga at senador mula 2019. Isa siya sa mga pangunahing may akda ng BFP Modernization Act at iba pang batas seguridad. Ang palayaw na bato ay hango sa 2 bagay. Dating malabatong pangangatawan at tapos ang matinding pagsasanay at ang kanyang pinanggalingang barangay sa Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Ngunit dahil sa kanyang pamumuno sa illegal na droga, nakaharap siya ngayon sa kaso ng ICC. Kaya hindi natin ngayon siya makita. At number 2, Amy Marcos, 51 years of public service. Noong 1975, sa edad na 19, pinangasiwaan niya ang Kabataang Barangay or KB, ang pambansang liga ng mga kabataan na naglunsod ng mga proyekto at programa para sa kabataang Pilipino. Naging kongresista ng Ilocos Norte noong 1998 to 2007. Gobernador naman ng probinsya noong 2010 to 2019 at senador mula 2019. Bilang gobernador, nilunsad niya ang mga programang Paway Kumakaway at Task Force Trabaho para sa Turismo at Trabaho. Sa Senado, pinangunahan niya ang komite sa cooperatives at social justice. Bago pa man maluklok sa Senado, si Amy ay naging Director General ng Experimental Cinema of the Philippines at tumulong mag-produce ng mga pelikulang Kultong Himala o Oro Plata Mata. And at number 1, ang pinakamatibay na senador ngayon, Panfilo Ping Lacson, 55 years of public service. Taong 1971 na magtapos si Ping Lacson sa Philippine Military Academy at agad sumali sa Philippine Constabulary. Mula noon, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho sa law enforcement at public service. Bilang pulis, naging Provincial Commander, Metrocom Intelligence Chief at kalaunan ay hepe ng Philippine National Police. Dinagdagan niyang disiplina sa hanay, inalis ang Cotton Cups at tinaas ang approval rating ng PNP. Bilang senador, 2001 to 2013 at 2016 to 2022 up to present, kilala siya sa pagtutol sa pork barrel at pagsusuri sa national budget. Binalik pa niya ang 200 milyong PDAF noong 2012 at hindi tumanggap ng pork barrel mula ng manungkulan. Mahigpit ang disiplina ni Ping bilang hepe ng PNP. Pinauwi niya ang mga carnap vehicles na ginagamit ng mga pulis at pinababa ang waistline ng mga may puson. Kaya naging kasabihan ang Ping Lacson 34-inch challenge. Grabe no? From 55 years of public service to 28 years of public service. Ang tagal na. Pero ang tanong,
Sino nga ba nakinabang sa kanilang mahabang serbisyo? Tayong mga Pilipino? O ang kanilang sariling bulsa? Comment na kung sino tingin nyo ang nakinabang sa atin. Pilipino ba o yung mga politicians na yan? At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang magkwento. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!